Po natin ang seryosong pahayag ni Pangulong Marcos kung paano ibaba ang mga bayarin sa elektrisidad. Pati yung system loss na malaking problemang kinakaharap at inireklamo ng mga consumer dito sa Luzon, especially ang mga taga Metro Manila. Ngayon ay pinababago na po ni Pangulong Marcos at kanyang pinaaamyendahan ang IPIRA Law. Ang tatamaan dito ng mga negosyante. Kung sino nagpapatakbo ng elektrisidad sa ating bansa, sila ang tatamaan dahil sila nagpapatupad ng system loss na ayaw na ni Pangulong mangyari ito bilang proteksyon sa mga consumer na Pilipino. Pakinggan po natin ang Pangulo. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. Nuclear power para sa enerhiya. Maganda ito. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. System loss. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Yan na yan. Standing ovation po yan. Ang laki po kasi yan. System loss. Grabe, palakpakan. Yan. Lahat tayo biktima niyan. Yan. Standing ovation yung Congressman. Ayan, system loss, lahat tayo biktima yan. Pinatatanggal na po ni Pangulong Marcos. Natamaan dyan ang mga business po. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA Demand. Yun. and to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Ayan, no? Value added tax at system laws, ayan ho ang pinatatanggal. At pag-repeal or pag-amyenda ng EPIRA law. Alam niyo yung EPIRA law, napakatagal na po niyan, dekada ng pinag-aawayan yan ng mga politiko at ng mga consumer at mga negosyante, pero hindi mawala-wala. Marami nang naging pangulo, ipinatupad yan. Hindi na proteksyonan ang mga consumer. Ngayon, sa ilalim po ni Pangulong Marcos, nakita niya hindi tama na ipasa sa mga consumer ang system laws dahil hindi naman alam ng consumer yan. Bakit sa kanila ipinapasa? Tatamaan dito ang malaking mga negosyante. Gusto ng Pangulo, sabi nga niya ay appeal. No, sabi niya hindi pala appeal, direkta na kanyang iniuutos na ito ay baguhin. Maraming reforma. So ayan ang malinaw ha. Nuclear power plant para mag-produce ng enerhiya. Ipagbawal ang maling paniningil tulad ng system loss at yung value added tax. Napakagandang balita po nito sa lahat ng consumer ng elektrisidad. Higit sa lahat, tayo ang merong pinakamataas pong bayarin dito sa Asia at baka sa buong mundo. Kaya dahil tayo lang ang walang nuclear power, meron tayong nakatenga dyan sa Bataan. Ito ang pinagawa pa ng dating Pangulong Marcos Sr. ang kanyang ama. Pero walang nangyari sa mga nakaraang gobyerno. Ngayon, ipinasisilip niya, ipinapaayos niya. At titiyakin daw na safe ito sa mga tao. Pero kailangan gawin na ito para maibsan ang maigpit na pangailangan sa enerhiya. So ayan po ang magandang balita. Actually, siya lang ang nakagawa nito. Ito yung political will. Ito yung talagang seryosong laban para mabigyan ng proteksyon ang consumer na Pilipino dito sa Metro Manila at Luzon at lahat na nagiging biktima dyan sa issue ng system loss. Wala ho tayong magawa dyan. Nakikita natin monthly sa ating mga billing, merong system loss na hindi naman maipaliwanag. Yung pala ay dahil nung batas, EPIRA law. Tapos yung pangambat, so kailangan mawala yan. Ang gandang balita kaya mo, idinidiin ko ito. Pabor ito sa ating lahat. Walang politika rito. Ang hindi maniniwala dito hindi nakakaintindi. Ang hindi maniniwala rito ay talagang ayaw sa gobyernong ito na kung ano man ang dahilan hindi natin alam. Please like and share po ninyo. Paki-forward po ninyo. Paki-share po ninyo itong ganitong klaseng impormasyon at video para makarating sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, lalo na yung mga OFW na padala ng pera, pambayad sa elektrisidad, napakamahal. Ito na yung pagkakataon, mababawasan na ang malaking bayarin dahil sabi ng Pangulo, hindi na appeal, direct ang kanyang iniuutos, baguhin na ito sa lalong madaling panahon.